Magandang araw ho sa lahat ng mga kaagar. So, medyo matagal tayo na hindi nakapag-upload ng mga video na nagtatalakay tungkol sa agarot. And ako po ay humingi ng pasensya sa ating video ngayon na medyo maingay dahil sobrang lakas ng ulan. So, nag-create tayo ngayon ng video dahil ang daming tumatawag sa atin, no? Na magkapareho yung tanong, no? So, Luzon at Visayas at Mindanao, ang dami nang nagtatanim, no? So, yung mga tanong, sasagutin ko dito, no? So, ako po ay nagsasalita lang na base sa aking nakuha na information sa pag-training natin sa ibang bansa. So, tayo ay nag-training sa Malaysia, pumunta tayo sa ibang bansa, sa Thailand, aral tayo tungkol sa agarwood farming. So wala tayong intensyon na manira ng ibang grupo. So okay, pag-uusapan natin ngayon. So maraming tumatawag sa akin tungkol kailan at sino, no? Yan yung talagang tanong. So pag-uunahin natin yung dito tayo magsimula sa seedling, no? Sa seedling, dapat pag mo-order kayo ng seedling, dapat alam niyo kung sino yung nursery na pinagbilhan ninyo, no? Dapat meron silang wildlife culture permit. Ang dami ngayong may wildlife culture permit. Pangalawa, dapat may LTP, no? So, ang masasabi ko lang, iwas-iwas tayo sa pagbili ng mga seedling, lalo na sa mga buto, dahil wala yang permit, no? Mamumblema kayo niyan pagdating ng time, I'm sure. So hindi ko sinisiraan yung nagbibinta online, pero tayo mismo ang bumibili. Magtanong na tayo sa DENR kung tama ba yung mga gagawin natin, no? So ito, pag meron na tayong seedling, meron tayong permit, dapat yung lupa na pagtataniman natin ay meron ding titulo or kahit man lang tax declaration. At least yung lupa ay private or hindi siya timberland, no? Kasi kailangan natin i-register yung farm para maging legal, no? So ngayon, ang kadalasan tinatanong, Chris, kailan ba talaga yung mag-i-inoculation? Totoo ba na mag-i-inoculation kami 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years? Kailan ba talaga ang tama? So ang sa akin mga kaagar, ang masasabi ko lang, kung ano yung nakuha kong aral, nakuha kong information doon sa ibang bansa, yan lang po yung masasabi ko. So base sa pag-training ko doon sa ibang bansa, sa Malaysia, ang tamang proseso ng pag-i-inoculation ay kailangan yung puno ay ang edad ay umabot sa 7 years old. Yan talaga yung standard na mag-start tayo mag-i-inoculation sa ating mga puno. At saka ilang beses ba tayo mag-i-inoculation? Mag-i-inoculation tayo sa ating mga puno ay isang beses lang, mga kaagar. Hindi po pwede na 2 beses or buwan-buwan tayo mag-i-inoculation. So, pag matapos na yung inoculation, kailan tayo mag-harvest? So, 2 beses yan mag-harvest, mga kaagar. Una, yung mga sanga. So, simula pag inoculation, 1.5 years, pwede na nating harvestin yung sanga. At saka, pagdating ng 2 years to 3 years, yung buong puno na yung putulin, no? So, yan po yung makakuha tayo ng good quality. So, paano pag i-harvest natin, hindi pa makaabot sa 1.5 years to 3 years to 2 to 3 years? Meron ba tayong makuha? Yes, meron tayong makuha. Kahit pagdating ng 6 months, meron na yung resulta. Pero, ang quality niyan ay hindi masyadong maganda. Kasi, yung technical niyan, matagal na yan nilang pinag-aralan kung kailan talaga yung tamang harvest at tamang proseso. So, yan po yung masasabi ko is, yung tamang proseso sa pag-i-inoculation ay nasa tamang edad is nasa 7 years old, no? At saka, meron niyang technique, meron niyang paraan, kung hindi po talaga basta-basta na basta magbutas lang tayo sa puno, basta lagyan na lang natin ng inoculation. Hindi po ganun kadali, mga kaagar. Dahil mayroon niyang tinatawag na procedure. Gaano ba kadami yung ilalagay natin sa bawat puno? Ilang litro ba ang maubos sa isang puno? Nagdidepende yan sa laki at sa taas ng puno.
Kasi may tamang sukat, may tamang proseso. Hindi po basta-basta na basta butasan mo lang yung puno, lagyan mo ng inoculation, okay na yon. Dahil ang mangyayari niyan, ma-overdose yung puno or mamatay dahil sa sobrang nilagay na fungus or inoculation. Dahil yung puno natin ay hindi pa ganun kalaki at hindi pa ganun kataas yung edad. Hindi nila kakayanin yung sobrang dami ng volume na inilagay doon sa puno. Kaya mayroon niyang proseso na ilan lang dapat ang ilagay. Para hindi po masayang lahat ng pinagpaguran. Dahil mayroon na yang nangyayari na yung puno ay pinagpraktisan lang. Ang nangyari, posible marami mamatay or walang laman dahil nga ang nag-i-inoculate ay walang karanasan. O siguro yung may-ari ng puno nakita niya yung video, bumili siya ng inoculation sa ibang bansa, nag-i-inoculation, hindi maganda yung pagkagawa, kaya yung puno nasayang, namatay or nabutas yung loob or walang nakuha or mayroon mang makuha pero napakaliit lang na porsyento. Masasayang yung panahon. So yan po yung tamang proseso sa pag-i-inoculation. At saka hindi ganun kadali, no? Sino ba yung dapat mag-i-inoculation? Saan ba galing yung inoculation? Yan yung isa sa tanongin ninyo. Dahil kadalasan tanong sa akin mga kaagar, Sir, saan ba makabili ng inoculation? Maraming nagtitinda ng inoculation. So kami, meron din kaming sariling inoculation. Ang tawag sa aming inoculation ay Provin1. Yung Provin1 namin mga kaagar is, yung formula niyan, pareho sa formula ng Malaysia. Kung ano yung formula ng Malaysia, ganun dito sa atin sa Pilipinas. At patuloy natin ini-improve. No? So, hindi po basta-basta ganun na lang mga kaagar na basta na lang gagawa-gawa tayo ng ganong klase. Wala namang problema niyan. Kasi kailangan lang natin pag-iingatan, magre-research tayo bago natin talagang ibuhos yung, kasi mahilig tayo sa research So, kaya mag-iingat-ingat tayo. Baka yung farm natin papasukan ng mga nagpa-expert lang, no? So ngayon, ang masasabi ko, yung Provin1 mga kaagar ay pwede nyong makita. Pwede nyong makita yung resulta. At yung mga yung nagsusupply ng inoculation, pag sinasabi nila na ay hindi pwedeng makita dahil confidential. Kalokohan yan mga kaagar. Yan yung masasabi ko. Nag-i-invest ka ng milyon, nag-i-invest ka ng panahon, nag-i-invest ka ng kapital. Tapos yung taong nakausap mo, siya yung magpo-provide ng seedling, lahat-lahat. Tapos sinasabi na siya rin yung mag-i-inoculation, tapos sinasabi na sila rin yung buyer. Tapos tanungin mo muna, kung sila yung maging buyer, saan yung buyer na? Sino yung buyer niyo? Pangalawa, saan yung farm ninyo? Pwede ba natin makita? Dahil sinasabi niyo na kayo yung magsusupply ng inoculation. Sino yung mga farm na sinusuportaan ninyo na kayo yung nag-i-inoculation? At saan galing yung inoculation ninyo? Pag sinasabi nila na confidential, huwag na kayong tumuloy. Kalokohan yan. Dahil paano pagdating ng time na sinasabi nila, hindi nyo na sila mahagilap, totoo nga confidential sila. Baka mawala yung lahat ng pinagpaguran ninyo. Dahil hindi po pwedeng sabihin na confidential, nag-i-invest ka ng milyon, tapos wala kang man lang proof na makita na yung kanilang inoculation ay maganda. Dapat talaga ganito mga kaagar. Yung nagtitinda ng Provin1, nagtitinda ng inoculation, sorry. So yung nagtitinda ng mga inoculation, aralin nyo muna, magigi.
Tanungin nyo muna, okay sir, so kung kayo pala yung nagsusupply ng inoculation, saan yung proof ng ano ninyo, ng technology, no? Saan yung formula ninyo? At saka sa kaninong mga farm na ba ang nai-injikan ninyo? Sino na ba yung mga farm na kumukuha sa inyo ng inoculation, no? So sino ba ang buyer ninyo, no? Mayroon na ba kayong nakukuha na, meron ba talagang buyer na makausap natin na sila yung mismong bumili ng resulta ng inyong inoculation? Kasi pag sinasabi nilang confidential na naman, huwag na kayong tumuloy. Kalokohan yan. So, ang inoculation mga kagar, ipapakita ko sa inyo, ang Frobin 1 ng Malaysia, nandito na sa Pilipinas. Dinidevelop natin. So, kasi ang kailangan dito mga kagar ay hindi yung nagpa-expert. Kasi huli na tayo eh. So, kaya kailangan natin, para makapag-harvest tayo, kung sino yung farm doon sa ibang bansa na develop na. Tapos na. Meron na sa kanila lahat. Bakit hindi na lang natin gayahin? Hindi naman masama yung gaya-gaya. Kasi habang kinokopya natin yung sinusunod nila yung kanilang technology, kumita na sila eh. May probe na. Hindi masama na makigaya tayo. Hindi masama na gayahin natin sila habang nagre-research din tayo ng sarili nating formula. Kailangan natin mag-research ng sarili nating formula, pero wag natin doon ibuhos sa sarili nating research yung farm na hindi pa sigurado dahil masasayang yung pinaghirapan. So, yung Frobin 1 natin mga kaagari, papakita ko sa inyo, meron tayong resulta ng ating inoculation. So, ito po yung inoculation, resulta ng Frobin 1 inoculation. So, hindi ito masasabi na confidential, no? Yan. So, ito ay may pirma ni PM Garo. Meron itong date, October 23, 2023, no? Ito yung mga resulta ng Frobin 1, no? Hindi po pwedeng sabihin na sa picture lang ipapakita. Ito mismo ay pwede ninyong hawakan, pwede ninyong makita. Dahil hindi to presentation, hindi to kuha galing sa YouTube. No? Ito ay actual na resulta. Ito ay isang parte ng sanga ng puno ng agarwood na ginamitan ng Frobin 1. So ito ay dumaan sa tamang proseso para makakuha tayo ng mga ganito. So, pag-uusapan din natin magkano ba yung presyo nito, mga kaagar. Totoo ba na ang presyo nito ay umaabot sa 500,000 pesos per kilo? 1 million per kilo o 5 million per kilo? Totoo ba? O baka sinasabi lang nila para maging mabinta yung seedling at saka mabinta nila yung sarili nilang formula. So pag-uusapan natin kung magkano ba talaga ang presyo ng culture at saka dito mga kaagar sa wild. So makikita niyo kaagar, magkaiba. Ito ay culture, ito ay wild. So si wild ay sobrang laki. Ayan. Si wild, maliit lang. Ito ay 10 years old. Ito ay estimated 30 to 50 years old na wild agarwood. At ito naman ay estimated na 50 to 100 years old na wild agarwood. So matagal na tong nakuha mga kaagar. Since 2016 pa to. So ito ay aking pinag-iingatan para may souvenir ako sa totoong wild. Dahil hindi na tayo makakuha ng wild. Ito ay 2 piraso lamang. Ito ay galing Malaysia. Ito ay galing sa atin na wild. No? So,
magkano ba talaga ang presyo sa culture? So, okay, pag-usapan natin mga kaagar. Ang culture mga kaagar ay napakalayo ng diferensya sa presyo ng wild agarwood. Dahil ang wild agarwood, ikukumpara mo dito, 30 to 50 years old, 50 to 100 years old. Ikukumpara mo itong malaki na 10 years old lang. Napakababa ng presyo nito sa totoo lang. Napakataas ng value nito. Kung sinasabi ni Mr. X na ang agarwood na inoculation ay kaya nila ay maibenta nila ng $20,000 to $100,000 per kilo. Ang tanong ko, sino yung buyer nila? Dahil ibibinta ko to sa kanila. Sino yung buyer nila? Dahil ang dami namin ito mga kaagar. Hindi lang ito sa Malaysia. Kilo-kilo. Kung totoo yung sinasabi nila na merong saan yung buyer nila na sila yung bibili, na sinasabi nila na 1 million per kilo, o sige nga, ito. 2 kilo to, ibinta ko lang to sa kanila ng 200,000 per kilo, payag ako. Ito ay napakagandang quality mga kaagar. Kung makikita nyo, sobrang itim yan. Napakaganda yan. Class 8 po ito na pagka-resulta yan, makikita nyo. Kung sinasabi ni Mr. X na yung inoculation nila, ang resulta ay, ang kilo ay umabot sa $20,000, pagpalagay 1 million to 5 million per kilo. Sige, puntahan nyo ako sa bahay, ibinta ko to ng 200,000 per kilo, payag ako. So 2 kilo to. So kasi mga kaagar, ganito yan. Ang presyo ng wild, presyo ng culture, hindi nila binanggit. Yung nakita nilang information sa YouTube, sa KMJS, sa TV, na nagkakahalaga ng $100,000 per kilo. Wild yun, mga kaagar. Iba ang culture at iba ang wild. Dapat malaman nyo yan sa likod ng magandang salita. Dahil si culture, mga kaagar, ay hindi niya pwedeng pantayan si wild. Dahil si culture ay pwersahan siyang nagkaroon ng agarwood sa maliit lang na panahon. Sa bata na akilarya. Si wild mga kaagar ay walang kahit sinong tao na naglagay ng kahit ano-ano doon para magkaroon siya ng agar. It's natural. So, kaya sobrang mahal niya. Totoo yung presyo na yan na $100,000. Totoong-totoo yan. Dahil ako mismo noon sa panahon ko pa na naging hunter tayo, meron tayong buyer na bumibili ng ganun kalaking presyo. Pero si culture mga kaagar, yung presyo niya is only 10% lang yung quality. 20 to 30% lang yung quality na pwede niyang ibigay. At hindi man lang kayang pantayan. Hindi nila kayang pantayan si wild. Yan po yung totoo mga kaagar. Kung ang presyo ni wild, ito ay umabot sa 1 million per kilo, si culture mga kaagar is nasa 100,000 per kilo. Napakaganda na yung presyo na yan. Dahil si wild, napakataas ng presyo. Si culture naman, medyo mataas. Maganda din ang presyo. Pero depende yan sa ginagamit nyo na inoculation. Nagdidepende yan sa resulta ng inyong inoculation. Dahil hindi ibig sabihin na yung puno ninyo na nilagyan na ng inoculation, lahat maganda. Hindi po ganun mga kaagar. Ipagpalagay na lang natin, lahat ng puno na yan, nakakuha tayo ng 5 kilo. Pag mayroon tayong 1 kilo na napakagandang high quality, okay na yan. Dahil hindi po mayroon niyang kategory. Triple E, double A, single E, A, B, C. Ganun yung quality mga kaagar. So ngayon, ito pa yung sasabihin ko. Si wild at saka si culture, ilagay niyo sa utak natin mga kaagar. Hindi pareho ang presyo. Magkaiba ang presyo. At saka yung time frame ng pag-i-inoculation dapat 7 years old, no? So kung sinasabi ni Mr. X na yung puno
pagdating ng 2 years, ay pwede na mag-inoculation. O sige. Pagdating ng 3 years, pwede na mag-inoculation. O sige. Pagdating ng 4 years to 5 years, magha-harvest na tayo. Ganito yung makuha mo. Gaano ba kalakas tumubo yung agarwood? Kasi yung farm ko mga kaagar is yung 1 year old. Kasi ganito kalaki. Yung 2 years old ko merong parang armrest. Oh, kasing laki ganito ng Forpium. Yan. Yung 3 years old ko merong kasing ganito siguro. Ganito, 3 years old. Yung 4 years old ko meron akong parang parang paa. Kalaki natin. So, hindi pareho yung laki. So, kung ini-insist nila na 2 years old, isipin niyo mga kaagar, common sense na lang. Ilang kilo ba yung makuha ninyo sa ganito kalaki na puno? Ilang kilo ba ang makuha ninyo sa ganito kalaki na puno? 2 years old o 3 years old. Kahit putulin mo pa yung buong puno na yan, kasama na yung down, hindi aabot sa 10 kilo yan. Paano makadevelop yung agarwood na sobrang bata pa niya? Mabubulok lang yung katawan. Kasi ngayon, daming expert. Nagbabasa lang sa internet, naging expert na. Yan po yung isa sa mga pag-iingatan natin. Merong nag-i-inoculate, ang hindi tawag nila inoculation. Merong nagpa-process. Nakikita ko sa ibang bansa din. Tulad ng China. Iba yung technique nila. Meron silang 3 to 4 years old na nag-start na sila nag-harvest. Pero hindi pa yan probe. Dahil nakausap natin yung mga international buyer, nagdidepende sa technique. Kung ano ba yung papunta, sa ano ba yung klase ng produkto na resulta. Ito ba ay beads product, oil product, culture product, o kanang yung tinatawag natin na yung ginagawang parang mga gift food or yung ginagawang Buddhist, ginagawang santo. Nagdidepende yan mga kaagar, no? So, paano mo mai-market yung farm natin? Paano mo maibenta? Ang daming kapitensya. Semester A, Semester B, Semester D, nagtatanim na ng agarwood. Sino ba yung buyer? Paano kung yung inoculation na resulta ng ating puno ay hindi lahat Class E? Hindi lahat Triple E? Hindi bibili si buyer dyan. Dahil ang hinahanap lang ng mga buyer is yung magandang quality. Kasi pagpunta ko sa ibang bansa, kung totoong bibilhin yan, bakit sa Dubai, Qatar, makikita nyo sa YouTube, parang ukay-ukay. Parang ukay-ukay na sapatos, nakalatag lang sa bangketa. Bakit hindi naubos? Dahil ang hinahanap lang nila is yung tinatawag na wild talaga. Napakalakas ng wild. Yan yung hinahanap ng mga buyer. Kung bibili man yung mga malalaking company, yung mga gandang quality lang. Kaya paano mo maibenta yung product mo na mga low grade? Kaya meron tayong tinatawag na distillation process. No? Kasi, ito lang ang sasabi ko, yung isang puno, pag i-inoculate na yan, pag i-harvest na yan mga kaagar, pag yung lilinisin mo yan, hahanapin mo yung mga flakes, chips, ganun na mga quality, 2 tao ay hindi niya yan kayang linisin ng 1 buwan. 2 buwan. Magkano ba yung libor mo sa tao mo? Sa isang puno. Pagpalagay na lang natin 15,000 per month. 2 tao. So, magsasahod ka ng 30,000 per month. Isang puno, hindi nila matapos ng 1 buwan. Pagpalagay na lang natin 2 buwan. So, magbabayad ka ng libor sa tao mo. 60,000. Magkano ba yung kikitain mo sa isang puno? Baka yung kita mo sa puno mo ay kulang pa ipangbayad sa labor. Dahil hindi ganun kadali. Kaya ang ginagamit sa ibang bansa, makikita nyo, distillation.
Bakit si PM Gaharon daming agarwood niya? Hindi niya lahat i-inoculate. Hindi niya lahat sinasabay-sabay na pinutol. Bakit sa isang buwan, napakakunti lang ng puno na pinuputol niya? Dahil yung 1,000 puno, pag sabayin mo yan putulin, pag wala kang distillation process, wala kang machine, kailangan mo ng isang barangay na maglinis niyan para matapos sa 1 taon. Kasi kinikerb yan, mga kagar. Ginagamitan ng special tools. Pero pag distillation process yung paraan mo ng yung pag-harvest, kahit meron kang sinasabi, kahit mag-harvest ka pa ng 1,000, 3 tao lang kailangan mo. 3 o 5 tao lang kailangan mo. Matatapos yung proseso sa isang linggo o 2 linggo. Lahat na yan process. Maging oil yan. Walang low grade dahil finished product. Yung oil mo, mabilis maibinta. Pag-aagawan ng mga buyer. Hindi tulad nito, mga kaagar. Ang dami to sa Malaysia, mga kaagar. Sabi ko sa inyo, dami. Kilo-kilo. 1,000 of kilo. Ang dami nito. Kahit ngayon ay hindi pa nila naibinta. Dahil ngayong mga ganito, mga kaagar, kadalasan nito ay ginagawang GEF. GEF, mga kaagar. Pero si oil, hindi pa yan naluto. Hindi pa yan natapos. Pare, ako yung bibili sa oil mo. Kami yung bibili sa oil mo. Pero siguraduhin nyo lang na yung oil, na yung inoculation na gamit ninyo ay walang halong chemical. Dahil ilalaboratory muna ng mga international buyer yan. Wala ba yung metal? Wala ba yung lead? Wala ba yung poison? Kasi pag makita nila na ganon, merong ganyan, boom, tapos yung business mo. Hindi nila yan bibilhin. Kahit sabihin mo pa na triple king yung quality. Dahil meron ngang chemicals, hindi yan bibili. Babagsak yan sa mababang presyo. Ang bibili niyan is yung mga black market. Hindi maganda yung walang long business dyan. Dahil hindi yun bibili yung mga magagandang buyer. So, yan po yung dapat natin tandaan, mga kaagar, no? Yung nagtitinda ng inoculation na sinasabi nila na sila yung mag-i-inoculate, sila yung bibili sa product, tanungin nyo agad. Saan natin makikita yung farm na kayo yung nag-i-inoculation? Pwede ba natin makita yung resulta ng inyong inoculation? Pangalawang tanong, sino yung farm na kayo yung nag-produce o nag-i-inoculate sa farm nila? Pangalawa, sino yung farm at saan nila nabinta at sino yung bumili? Pwede ba natin malaman kung magkano yung presyo? Pwede ba natin malaman kung magkano yung kinikita bawat puno, mga kagar? Pag sinasabi nilang million, hanapan nyo man lang ng proof kahit konti. Kahit biodata man lang. Information. Huwag masyadong maniniwala sa magandang salita ni Mr. X. Yan po yung masasabi. Pag-aralan ninyo muna, mga kaagar, no? Kasi, yan ngayon yung problema na lumapit sa akin. Kaya ang ginawa ko, mga kaagar, yung mga taong nagkakaroon ng ganong katanungan, sinama ko sa Malaysia. Pinakita ko sa kanila, sir, ito yung tamang proseso. So, lahat ng katanungan na nasa utak, nasa isip nila, sila mismo yung sumagot. Alam ko na yung tamang gawin ko. Alam ko na yung ano yung gawin ko. Pagdating ng next year, at 2 years, 3 years, 4 years, meron na silang ideya kung ano yung gagawin, mga kaagar. Tsaka yung masasabi ko, mga kaagar, dito,
Kung tulad ko na nagko-contract ng mga farm, ako yung mag-supply ng seedling, ako yung magtatanim sa farm, ako yung maging technician, ako yung maging partner mo sa farm. Lifetime yan. Pagdating ng harvest time, wala akong share na hihingin sa inyo. Kahit piso. Dahil bayad nyo na ako sa seedling. Dahil bayad nyo na ako sa servisyo. Wala akong hihingin na 5%, 10%, 20%, 40%, 50%. Wala akong hihingin. At yung company namin ay walang hinihiling. Dahil lahat ay bayad ninyo. Seedling, meron tayong kontrata dyan. Siguro, pwede yung sinasabi na meron tayong prosento. Pag yung seedling ay galing sa amin, libre. Kami yung nagsusupply ng seedling, libre. Kami yung nagtatanim sa lupa ninyo, libre. Kami yung nag-inoculation, nagpo-provide ng seedling na libre, ng Provin 1 na libre. At saka yung ginamit lang, at saka yung sa inyo, yung participation ninyo is yung lupa. Yun siguro, merong ganon, sharing. Pero pag sinasabi na kayo yung bibili sa seedling, kayo yung bibili sa fertilizer, sa inyo yung lupa, mahiya na ako niyan, nahihingi pa sa inyo ng sharing. Pero tatanggap ako pag bibigyan nyo ako ng sharing. Yan lang po talaga sa akin, mga kaagar. No? So, yan lang po yung masasabi ko dahil medyo mataas na yung video natin. Nasa 30 minutes na. No? So, masasabi ko lang, huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong maniniwala sa magandang salita na wala silang maipakitang pruweba. No? So, tayo mga kaagar, si Agar Care ay handang tumulong sa mga farmers para sabay-sabay tayong umangat. Hindi lang seedling yung binibinta namin, hindi lang yung Provin 1 yung binibinta namin, kundi nandun kami para suportahan kayo. Nasa likod kami para ma-guide yung farmers. Kasi hindi lahat ng farmers na gustong magtanim ng agarwood ay agriculture, ay marunong magtanim. Mayroon lang gustong magtanim dahil nakita nila na mayroon potential. Kaya, nabuo si Agar Care. No? So, hindi lang to pera-pera mga kaagar. Dahil kailangan din natin tumulong sa ating society. No? So, merong mga pamaraan na hindi mo kailangan putulin si agarwood para tayo ay kumita. No? So, ano-ano ba yung mga product ni agarwood? Meron tayong maraming produkto. Tulad nito, mga kaagar, no? Umiinom tayo ng tea. Ayan. Ito ay agarwood tea. No? Si agarwood tea ay maraming benefits sa ating katawan. Pwede nyo yan i-research. Benefits of agarwood leaves. No, makikita nyo dyan. So, meron tayong mga produkto na ginawa. Ayan. Ito ay agarwood massage, mga kaagar. So, ito ay sarili naming produkto. Meron tayong agarwood oil. Ito ay pure agarwood oil. Ito yung produkto na hinahanap ng mga international buyer. No? Kasi yung product mo, ganito, kung kumpara nito, napakataas ng value nito. Mas mabilis itong maibinta. No? Dahil lahat ng product mo na low grade, ipoprocess mo yan, tinatanggal mo na dun siya sa kahoy, maging oil na siya. Ito yung maging produkto na maging ganito, maging perfume, mga kaagar. No? So, kung ikaw ay mayroong farm, kailangan mong magkaroon ng distillation, magkakaroon ka ng ganito, mayroon ka ng sariling produkto
no? Bakit hindi natin kayang gumawa ng sarili nating produkto? Yung ibang bansa, Middle East, wala silang tanim. Bakit sila yung gumagawa ng napakagandang na perfume, napakamahal na perfume? Samantala, lahat ng kailangan nila nasa atin. Kaya masasabi ko mga kaagar, pag-isipan natin ng mabuti. Huwag talagang maniniwala basta-basta, no? Lalo na sa pagdating sa inoculation at lalo na pagdating sa buyer. Na sinasabi nila sila lang daw, sila lang ganun-ganon, sila lang ganun-ganon. Hanapan nyo muna ng proof. Kahit yung mga certificate man lang, yung proof man lang na meron silang hinawakan, na sila ay naging ganyan. Meron tayong may papakita mga kaagar. Meron tayong certificate galing sa ibang bansa. Meron tayong international buyer galing ibang bansa na pwede ninyong makita at pwede ninyong makausap. Pwede ninyong kayo mismo yung makipag-transact na hindi dadaan sa akin. Dahil open tayo mga kaagar. Yan lang ho muna mga kaagar dahil medyo sobrang taas na ng video natin. So, yan po yung masasabi ko lang, no? Sa mga gustong magtanong, pwede nyo akong tawagan at 09694689 mga kaagar. So, tayo ay pwedeng pumunta kahit saang lugar. Kung gusto niyo akong makita, kung gusto niyo makipag-set sa akin ng schedule, ng meeting, kunan nila ako ng ticket, back and forth. Sagot ko, libre, walang bayad. Information about agarwood farming. Kasama natin ang ating mga partner, international at saka local. So, yan lang muna mga kaagar. God bless ho sa lahat. Magandang araw.